sa kanyang sukdulang biyaya po sa atin. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo po yung araw-araw na binibigyan niya tayo ng tagumpay. Malaking bagay na yan, mga kapatid. Araw-araw buhay pa tayo. Makalaking bagay po nun sa atin. Kaya wala talagang dahilan para hindi tayo umawit, magpuri, pasalamat sa Diyos. Ito na dapat yung mga sinasamantalang araw natin, mga panahon. Every time that we will be conducting a service, dapat sinasamantala natin yun. Alam niyo po, may prophecy pagdating ng araw. Kahit gusto na ng taong makarinig ng Word of God, hindi na siya makakarinig po, mga kapatid. Nabi po yan ni Isaiah na wagakamali. Alam mo yung tipong, eto na Lord, yung panahon na gusto namin. Pero wala na talaga. Kaya tayo, ito yung pinakamalaking biyaya na binibigay sa atin ng Diyos araw-araw po. Yung kausapin niya tayo. And with that, mga kapatid, ay diretso po tayo sa ating po mga pinag-aaralan po. Sa chapter 3 na po tayo ng Book of Galatians, tayo po muna ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Gabing ito, Panginoon, binigyan niyo po kami pag-iingat sa maghapon. Ang ilan galing sa work, ang iba sa bahay, ang ilan papasok pa lang. Pero malaking bagay, Lord, narito po kami sa inyo. Maraming salamat po, Ama, at muli niyo po kaming kausapin sa pamamagitan ng inyong mga salitang banal. Dalangin ko po na patuloy kaming lumalim at matuto po sa iyong mga salita. Dalangin po namin, Lord, maging pagkain to araw-araw ng aming po mga kaluluwa. Humingi po kami ng tawad sa mga kasalanan po na gawa po namin. Linisin niyo po kami, pakabanalin, especially that we're living here in the last days. Kaya Panginoon, masumpungan niyo po kaming ayon sa inyo pong kalooban. Muli, pagpalain niyo po, Lord, ang pag-aaralan po namin. And let your will be done in our midst. This is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sige po, pwede na po kayo makaupo. So, heading to our next topic, not topic, kundi chapter pala, mga kapatid. Sa chapter 3 na po tayo, and chapter 3 is quite interesting because this chapter 3 of the book of Galatians, it is a direct message. Kumbaga, walang paligoy-ligoy dito si St. Paul as he gave his message to the people of Galatians. And I believe this is also a reflection for all of us. At ma-check din natin yung atin pong mga sarili habang umiinog yung panahon sa atin, habang anong tawag dito? Habang tayo ay nagpapatuloy, lagi nating ma-observe yung atin pong mga ginagawa sa ating Panginoon. Okay? So, ano ba tong chapter 3 na ito, mga kapatid? Ito po yung pagpapaunawa sa atin na mayroong mahalagang bagay, particular, mga kapatid, dito sa sinabi ni St. Paul sa chapter 3 sa mga taga-Galatia, direktang pagsaway po ni St. Paul po ito, mga kapatid, sa kanila. Bakit kanya? Kasi yung mga arguments po na pag-aaralan po natin dito ay mga arguments, mga kapatid, na naririnig at nakikita na natin, especially in these last days. Nagiging ganito yung ugali ng ilang mga mananampalataya o kahit yung ibang mga tao. Okay? So, simulan po natin basa. Isa-isahin po natin, no? Ito po sa New King James Version, O foolish Galatians, who hath bewitched you, that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? Are you so foolish, having begun in the Spirit?
are you now being made perfect by the flesh? Have you suffered for so many things in vain? If indeed it was in vain, therefore, he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does he do it by the works of the law or by the hearing of faith? So, dyan muna natin tapusin hanggang verse 5, mga kabatid, because as Apostle Paul rebuked these Galatians, nakita niyo po yung kanyang starting message. Lagay mo sa 1. Yan. Kailangan mabilis tayo. Nasasakal ako dito sa ginawa ko. O mga mangmang. Di ba? O mga mangmang ng mga taga-Galasya. Dito ginamit nagsigayuma. Yung gayuma pala pangkukulam. Kasi dito betwitch sa English eh. Pag ikay nagayuma na, kulam ka pala, no? O mga mangmang na taga-Galasya. Sino ang mga nagsigayuma sa inyo? Sa iba kasi yan, sino yung nangulam sa inyo? Nasa harapan ng inyong mga matay si Heso Kristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag. Next. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap baga ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig na tungkol sa pananampalataya. Now, bakit ganon ang sinight na example dito ni Saint Paul? Kasi previously, mga kapatid, mga naaral po natin, isa sa mga problema kasi di ba ng Galatia, ang mga Christian po dito, naalala nyo, they were started in the gospel of the Lord Jesus Christ. Then later on, makikita nyo po, na etong mga mananampalatayang ito, napasukan po sila ng mga Judaizers, kung natatandaan nyo, no? Yung mga Judaizers, sila po yung mga Kristiyano na nagtuturo ng doktrina pa rin ng Old Testament, yung Torah. So, ini-incorporate po nila yung mga laws, yung mga batas po ni Moses. Ngayon, dahil wala nga pong nakasunod sa batas, inalis yun ng ating Panginoon. At ang biyaya, ayun yung pinakamahalaga. Ano po yun? Yung biyayang yun, si Kristo'y namatay, nilibing, at nabuhay siya na maguli para sa kaligtasan po natin. Kaya lang, itong mga Judaizers, ini-insist nga nila that they have to obey the gospel, but also they have to obey the law. So, kagaya ng isang kaso dito, na yung mga hindi nagpa-circumcise, pinipilit po nila kasi sa batas po yun eh. Sabi ni St. Paul, hindi na. Okay? Ngayon, dinugtong niya na mas matindi sa chapter 3. Ang tawag niya sa kanila, mga mangmang. Okay? Chapter 3 verse 1. Mga mangmang, sabing gano'n ni St. Paul, sinong gumayuma sa inyo? Sino yung nagbigay sa inyo ng ganyang kaisipan? So, take a look at this, brothers and sisters. Makikita nyo na kagad na kahit ang isang Kristiyano o isang tao ay naging Kristiyano, ang isang Kristiyano ay naglilingkod sa Panginoon, prone pa rin siya sa matinding atake ng kaaway. At isa po dito, yung deception kung tawagin. Now, listen very carefully. This is the crucial part. Ang deception po dito, mga kabatid, hindi siya yung tipong parang pera na 1,000, tapos may 3 muka, na ibang pera ipapakita sa'yo, at malalaman mo kagad na mali yun. Bakit? Kasi iba eh. Kundi parehas na pera. Texture parehas, lahat parehas, pero may mga detalye lang na hindi magkakaparehas. Ibig sabihin, yung kanilang tinanggap na ebanghelyo ni Kristo, mga kapatid, yun din naman yung binibigay ng mga Judaizers, kaya lang nililikot po nila. Yun yung sinasabi kong deception na mabigat. Yung hindi mo namamalayan na akala mo'y tama pa ba yung ginagawa mo. Akala nila okay pa rin yung kanilang ginagawa.
At maraming nahuhulog sa ganitong bagay, mga kapatid. Ginagayuma tayo ng kaaway. Diba? Sasabihin sa iyo ng kaaway, na ang Panginoon nagpapala. Totoo yun eh. Hindi ka ililigaw ng kaaway na tipong, ang Panginoon hindi kanya pagpapalain. Hindi ganon. Naalala nyo kung paano po dinaya si Eva at Adan? Ang sabi ng kaaway kay Eva, sabi muna ni Eva, bawal kainin yan, sabi ng Lord. Kasi mamamatay kami. Si Satanas, hindi, sabi niya, ang totoo, pag kinain nyo yan, ay magiging Diyos kayo kagaya niya. So this is interesting, mga kapatid, kasi may kahalintulad yan sa mga nangyayari po sa atin. Ano yung simpleng gusto kong sabihin, mga kapatid? Ang pandaraya ay hindi siya mag-iiba totally o exactly kakaiba sa gagawin sa yung pandaraya. Kundi papasok din siya dun sa loob na yon, lilikutin niya lang. Diba? Parang okay lang magsimba, pero okay lang magsimba ka, hayaan ka. Pero aalisin sa'yo ng kaaway o gagawin kanyang busy para hindi ka mamanalangin. Sasabihin sa'yo ng kaaway, okay na yun, nagsimba ka na naman eh. Kahit na bukas ka na mag-pray, mamaya ka na mag-pray. See? Ganon yung mga tipong pandaraya ngayon. Hindi ka niya bibiglaing mawala, kundi papaniwalain ka sa yung paniniwala, pero gagatungan niya yun, mga kapatid, ng mga deception. See? Parang ganito sa atin bilang mga Kristiyano. Tayo, nagsisimba tayo. Hindi masama magsimba, yun yung tama. Pero nagiging problema, mga kapatid, kung yun lang yung ginagawa natin lagi sa mundo o sa paglilingkod sa Panginoon. See? At maraming ganyan ng mga Christians. Napapaniwala sila na ang pagsimba lang ay ang pag-akyat na sa langit. Nakukuha ninyo? Hindi. Why? Because as you study the Word of God deeper, makikita mo na itong panalangin, pagsisimba, ito'y mga normal lang na gawain. Hindi yan talaga ang inaasahan lang sa atin ng Diyos. May malalalim pang bagay na inaasahan ang Lord sa atin. But the problem, mga kapatid, may mga naging complacent na mga Christians, naging, alam mo yon, yung tutulog-tulog na lang na okay na ito, ayos na ito. Hindi po ganun sa paglilingkod. Kaya ang tawag po dito ay kamangmangan, sabi ni Apostol Pablo. Second, kapag hindi tayo magpapalago o hindi tayo lalago sa mga ginagawa po natin, mai-stuck tayo, mga kapatid, at mapapaniwala na yung ginagawa natin ay okay lang. Parang ganito yan eh. Magigay nakarating na sa isang, sabihin na natin, kakontentuhan natin sa paglilingkod. Isa yon sa magiging deception sa atin. Ibig sabihin mo, okay na ako na nagsisimba. Okay na ako, at least di ako nalilate. Hindi ganon yung paglilingkod na sinasabi dito. Parang sinasabi ni St. Paul, tinanggap nyo nga yung ebanghelyo. Tinanggap nyo yung gospel. That's good. Kaya lang may dinadagdag kayo. Meron kayong ibang tinatanggap. At pinagsasama nyo yung bagay na yun. See, ito yung mga bagay na dapat maingatan natin bilang mga mananampalataya. Tapos sabi ni St. Paul, sino nagsigayuma sa inyo? So, the next thing, mga kapatid, here, yung mga nagsigayuma sa kanya, hindi po ibang tao. Hindi kaaway. Nandun din po sa vicinity nila. Nandun din, mga kapatid, sa fellowship po nila. You know, church, sometimes, the most tragic thing that a Christian could experience in serving the Lord our God is to stumble, mga kapatid, doon sa mga tao sa paligid niya. Diba? Kaya nga, ang paglilingkod po natin, hindi nakatuon sa tao. Nakatuon po to sa Diyos. Bakit? Una, mga kapatid, lahat po tayo ay merong kahinaan. Lahat tayo may kakulangan. Kung tayo ay isasandal o i-align natin yung ating paglilingkod sa kanila, pag yan ay bumagsak, kasama ka rin babagsak. Okay? Kaya kay Lord tayo kasi
Ang ating Panginoon, wala po siyang kapintasan. Secondly, mga kapatid, mapapansin niyo po sa talata, sabi niya, sinong nagsigayuma sa inyo? It was intentional, mga kapatid. See? It was intentional. We don't know exactly what's the reasons behind this between the people of Galatians. But basically, makikita nyo na meron silang malalim ding dahilan para yung kapwa po nila pabagsakin o payakapin ng kanilang doktrina, mga kapatid. So minsan may ganyan na mga kasama natin o mga tao sa loob ng Christian world eh. See? Minsan, hindi nyo napapansin, no? Ang dami nating mga Kristiyano sa buong mundo. Pero madalas tayong mga Kristiyano nag-aaway-away. See? Tayong mga Kristiyano nagsisiraan. Tayong mga Christian, mga kapatid, may pinakamalalaking debate o kaguluhan na ginagawa. Yun yung simpleng sinasabi ni St. Paul dito. May gumagayuma sa atin eh. Ang term sa iba, no, bewitch. Ibig sabihin, kinukulam tayo, mga kapatid. Ang witchcraft, mga kapatid, sa Bible, ay drugs. Dinodroga tayo, mga kapatid. Ano po ibig sabihin po nun? Ang drugs, pag iniinom siya ng tao, nai-enjoy niya yun eh. And then later on, mahuhook siya, tahanapin niya na, but the effect of these drugs, mga kapatid, unti-unti sisirain. At yan yung pakana ng kaaway po sa atin. Hindi ka naman talaga babanatang pabagsaking gagad ng kaaway eh. Kundi uunti-untiin kang hiwa-hiwain, uunti-unti kang pirapirasuhin, uunti-unti tayo, mga kapatid, sa mga philosophy siguro natin, sa mga paniniwala po natin, sa mga doctrine natin, diyan tayo iniunti-unti ng kaaway. Kaya mag-iingat talaga tayo. That's why this is very important, mga kapatid. Ano sabi niyan ganon? Nasa harapan ng inyong mga matay, sabi ni St. Paul, sa harapan ng inyong mga matay, nakita nyo, si Jesucristo. See? Parang ang tayo to, tingnan nyo, pangalan ng Lord sa harap na eh. Minsan pangalan ng Lord, nandyan na, nag-aaway pa eh. Minsan nandyan na, nagkakatisuran pa. Minsan nandyan na, mga kapatid talagang lalakas pa ng loob, gumawa ng hindi maganda. See, ng inyong matay si Jesucristo na, ano yung term na ginamit niya? Napako sa krus. Sa daming pwedeng i-describe ni St. Paul, mga kapatid, when it comes to what the Lord did during His ministry, bakit ito po yung sinabi? Nasa harapan ninyo, sa mga mata ninyo si Jesus Cristo na napako sa krus. Hindi naman, pwede naman sabihin ni St. Paul, sa harapan nyo si Jesus Cristo na nagpakain ng mga 5,000 lalaki, bukod ang mga bata o nagpala, nagpagaling. Bakit ang ginamit niya, mga kapatid, na paghahalintulad o paghahalimbawa ay ang pagkapako ng Panginoon sa krus? See, when it comes to serving the Lord our God, ayan yung sinasabi ni St. Paul. Gusto mong maintindihan ang totoong service o paglilingkod sa ating Panginoon? Go back to the cross of Calvary. See, itingin mo ang iyong mga mata sa Panginoong Jesucristo, how the Lord God crucified. See? So, doon lumalabas kagad, mga kapatid, ang napakagandang message. And sometimes, we think that when we serve the Lord our God, comfort yung ibibigay. Hindi po ganon. May comfort sometimes, pero maraming kapigatian, maraming mga pagsubok. Kasi may krus na tinatawag eh. Si Lord, nung nandito po siya sa lupa, hindi comfort ang binigay sa kanya eh. Hindi comfort ang dinanas niya. From the very start of His birth, meron na kagad gustong patayin siya. Hanggang sa lumaki siya, binanatan, hanggang sa cross of Calvary, mga kapatid. See? Now, the next thing, bakit cross? Ang sinabi po ni St. Paul dito, di ba yung service natin, it's sacrifice. Yung service natin talagang, bagamat ito yung volunteer, pero nandun po yung you have to deny yourself. Another thing, mga kapatid, bakit yung salitang napako sa krus? Bakit sinabi ni St. Paul? Nasa mga mata ninyo, no, si Jesucristo na napako sa krus. Ano yung gustong ipahayag na pangalawa
ni St. Paul. Pansinin niyo po yung napako sa krus. It speaks, mga kapatid, of the forgiveness of the Lord Jesus Christ sa tao. See? It speaks of the forgiveness. Doon tayo nakatanggap ng kapatawaran sa mga ginawa nating kasalanan. Sa serving the Lord our God, merong reflection po ito sa atin bilang mga mananampalataya that anyone who commits sin against us, handa tayo laging titingin sa cross at handa natin silang pagpasensyahan, handa po natin silang patawarin. Sa ministry na ito, mga kapatid, hindi po siya madali. Mahirap po ito. Tapos meron pang gagawa sa atin na hindi maganda, mas mahirap po yun. Diba? Kung masama loob natin minsan sa gobyerno, patawarin mo ang ating gobyerno. Diba? Bakit? Kasi mahaasar ka sa ginawa nila. Alam niyo ba yung problema ngayon sa gobyerno? Nagbabayad tayo ng kuryente ng 4-piece daw, mga kapatid. Wala kang magagawa daw. May 4-piece bang miyembro tayo dito? 4-piece ba kayo? Hindi. Hindi kayo miyembro ng 4-piece. Sino miyembro ng 4-piece? Hindi middle class pala tayo lahat. Wala. Ikaw, King, 4-piece ka? Kaya sabi ng mga nababasa ko sa Facebook, gumising kayo ng maaga, pumasok kayong trabaho, meron pa tayong obligasyon. Marami tayong obligasyon. So, masakit minsan, mahirap minsan. But because we're Christian, talagang wala kang magagawa kundi patawarin mo na lang talaga. So, hindi ko naman sinasabi ito, mga kapatid, dahil sumasawsaw tayo sa issue. Simple lang naman sinasabi ko, there will come a time that you cannot even explain what is happening to you, mga kapatid. Kahit na ang ganda ng ginagawa mo, may mga bagay pa rin hindi magandang dadating sa iyo at gagawin nyo ng kaaway, may mga taong gagamitin. But at the end of the day, mga kapatid, kailangan pa rin natin silang patawarin. Okay? Tapos sinabi ni St. Paul, di ba? Matay si Yesu Cristo, nakita ninyo, na napako sa krus ay maliwanag na inihayag. Tatanong siya kasi merong mga mama, sino sa inyo naggayuma? Kayong mga tagal-Galasya. Kitang-kita nyo sa urban church, sometimes, mga kapatid, this deception, itong deception, yung harap-harapan ka na, harap-harapan ng, alam mong, na bubudulin ka o lolokohin ka. Diba? Magugulat ka, bakit kaya ako naloko? Now, sa pag-aaral, mga kapatid, bakit nai-scam ang mga tao kaya nabubudol? Kahit maliwanag sa kanya na gusto siya ibudol, isa sa dahilan kasi po, mga kapatid, meron siyang personal na interest din. Halimbawa, sinabi ko kay King, bigyan mo ako 5,000, tapos sa isang linggo, magiging 50,000 yan. Kaya, tuloy-tuloy lang natin, ilalagay natin sa ganito yan, lalago yan, kukubra ka linggo-linggo o buwan ng 50,000. See, parang too good to be true yun Parang sarap pakinggan. Pero because we have interest also na maging ganon, kaya tayo nabubudol. See, kaya yung background din ni Galatia, mga kapatid, makikita natin, they have also their personal interest. Bakit nadadaya ang tao? Bakit nalalaglag itong mga Kristiyano? See, kaya dito, ang unang iingatan natin, i-check natin yung ating mga puso. Titingnan natin kung merong mga vacuum na pwedeng punan ng kaaway para tayong madaya. And second thing, mga kapatid, mag-iingat tayo sa deception. Mag-iingat tayo sa maraming mga deceivers. Tandaan po ninyo, ito lang yung basic, mga kapatid. Pag ang isang bagay, okay, listen very carefully. Pag ang isang bagay, kahit ito'y maganda o pangit, o sabihin na nating maganda, kapag ang isang bagay kahit maganda po ito, na pwede mong makuha at makamtan, pero itong bagay na ito ay magpapalayo sa iyo sa Diyos. Mag-ingat ka na kasi deception na po yan. Naintindihan ninyo? Mag-ingat na kagad kayo. See, ang lagi niyong tatandaan, mga kapatid, huwag tayong mawala sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ganon kasi ang deception. Kaya niyang ibigay sa iyo lahat, ipangako sa iyo lahat, pero ang plano niya talaga, budulin ka lang. Alisin sa iyo
yung mga mahalagang binigay sa iyo ng Diyos, especially ang kaligtasan. Okay? Next, Kuya King. Ano pa sabi? Ito lamang. Ang ibig kong malaman ninyo sa inyo, ito yung mabigat. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng gawang ayon sa kautusan? See? O sa pamagitan ng pakikinig na tungkol sa pananampalataya? See? Dito si Saint Paul, binabalik niya yung isipan. Saan ba kayo nagsimula? Nung kayo'y nakaranas ng kaligtasan, hindi naman yan galing sa kautusan ni Moses eh. Where in fact, mga kapatid, ang kautusan ni Moses o yung kautusan na binigay ng Lord kay Moses, ito'y pagpapahayag lang na ang tao ay makasalanan at hindi niya talaga kayang iligtas ang kanyang sarili. See? Ang kautusan, magre-reveal lang yon na kung sino ang tao talaga. But at the end of the day, wala talagang solusyon. Parang bawal magtapo ng basura. Pag ikay nagtapo ng basura, sabi doon, multa o kaya kulong. Magbabayad ka, tapos o kaya ikukulong ka. May nakita bang pwedeng magpabago sa iyo doon? May nakita bang pwedeng magpatawad? Hindi. Kasi yung gagawin sa iyo, pambayad mo lang yun. But when it comes, mga kapatid, of changing our heart, walang naibigay po, mga kapatid, yung mga utos. Kasi hinayag lang na makasalanan ang tao eh. Naintindihan niyo po? Sinabi lang doon para makaiwas tayo. E paano kung hindi ka makakaiwas? At gano'n na nga ang nangyari. Ang mga tao hindi nakaiwas, kaya nahulog sa kasalanan. E ngayon, paano tayo makakapanumbalik? Paano tayo mapapatawad? At paano tayo, mga kapatid, mababago? Kaya dumating yung Ebanghelyo. Kasi sa Ebanghelyo, nandun yung pagpapatawad at nandun yung pagliligtas. Naintindihan niyo po? Nakuha niyo? Kaya sabi ni Apostol Pablo, tinanggap niyo ba ang Espiritu ayon dyan sa kautusan? Sa gawa ayon sa kautusan? Sa madaling salita, hindi naman, di ba? O, sabi niya ganon, sa pamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya. Doon tayo ngayon, mga kapatid, pumasok. See? We heard the Word of God. This Word of God, tinanggap natin at nagtiwala tayo sa Lord. This is not a simple faith, mga kapatid. The faith that we have is faith with obedience. Yung faith na ito, we read the Bible, somebody told us what the promises of the Lord Jesus Christ, lahat yon binigay sa atin. So anong gagawin natin, mga kapatid? Paniwalaan natin na yun po yung nagligtas. But it doesn't mean yun yung ending. Bakit? Kasi sinabi nung salita ng Diyos, hindi mo kakayanin. Kailangan mo siya para baguhin ka. So, kailangan mo ngayon sumunod sa mga sinasabi niya. Kaya dito, makikita niyo yung pag-iba ng Panginoon. Hindi ko masabing pag-iba, no? Pero gano'n na lang natin ilagay. Yung diskarte ng Lord. Although ito'y talagang nakasulat na mangyayari. Pero pinakita po sa atin, mga kapatid, na ito'y naging paraan ng ating Panginoon. Para ang tao'y unay makita niya na siya'y makasalanan, at walang ibang kayang tumubos at magpabago sa kanya, kundi ang Panginoon. See? Ngayon, papaniwalaan mo na ang Diyos ay kayang gawin yon. Yun yung pananampalataya. Pangalawa, once that you believe that God could do that, ibig sabihin kung ano yung sinasabi ng Lord doon, yun yung susundin mo. Hindi, mga kapatid, na sinusunod mo yon outside of your faith. Kailangan, mga kapatid, nauuna yung ating pananampalataya, mga kapatid, and it follows the obedience. Ganon yung nangyari sa atin. We believe the gospel will save us. Ano yung gospel? The death, the burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Then we obey the gospel. So ito yung sinasabi dito ni St. Paul. Kaya lang, di ba, binabaliktad na ng mga Judaizers, ganon yung nangyari. Ngayon, lalabas na nagagawa niyo yung kabutihan ninyo, nagagawa niyo yung kagalingan ninyo, kasi dumidiskarte kayo, tagnalis niyo ang Panginoon. Bumalik sila saan? Bumalik sila sa kautusan. Kaya ang tawag sa kanila ni St. Paul, nakulam, nagayuma. Hindi nyo na kailangan ng Ebanghelyo ni Kristo kung kaya nyo palang magbago sa inyo sa pamagitan ng inyong mga sarili.
Hindi nga sabi ni Saint Paul, hindi nyo kaya. Kailangan nyong maintindihan, manampalataya kayo sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nagigets nyo yung point dito, mga kapatid? So ano po yung lesson sa atin? Church, ganun din po sa atin. Bagamat ang salita ng Diyos, ito yung salita niya, ito yung nagtuturo, hindi lang to sapat na pakinggan. Although sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing. See? Lagi natin itong pakikinggan at lagi natin isa sa buhay po, mga kapatid. Sabi nga ni David, yung salita mo, Diyos, tinatago ko sa aking puso para hindi ako magkasala. Yun talaga ang kailangan natin ngayon. Church, crucial po talaga ngayon, mga kapatid, ang last days. See, bagamat makikita ninyo, ang daming mga, anong tawag dito, ang daming mga nangyayari sa paligid. Sa Sunday kasi, ang tatalakayin naman natin yung isang last days. Isa po sa mga last days na sinabi ng Bible, ang mga matutuwid magpapakatuwid, ang mga masasama magpapakasama. See? Habang nakikita natin ito, dapat may tinatrabaho din tayo sa ating pong mga sarili. Hindi porkit nakikita natin, wow, babalik na ang Lord. Tiyakin mo rin sa sarili mo na pagbalik ng Lord, magkaroon ng rapture day, mga kapatid. We can make it sa rapture day. Kaya dapat inahatupag din natin yung ating mga personal na kaligtasan. Naintindihan niyo po? Okay. Next. Napakamangmang na baga kayo. Kayo'y nagsimula sa Espiritu, ngayon nangagpapakasakdal kayo sa laman. Pinasok na ni Saint Paul. See? Ito ang bigat na itong salitang ito. Lahat tayo nagsimula sa Espiritu, mga kapatid. When we receive the Lord, when we follow His gospel, obey His gospel. But later on, mga kapatid, I don't know, mga kapatid, habang nagjo-journey tayo, bagamat napapagod tayo, nahihirapan, totoo naman po yun Pero, tandaan niyo po lagi, mga kapatid, na huwag sanang humantong na maghari sa atin yung laman. Alam niyo, ganito yan Pag sinabi mong napapagod ka, ano ba yung napapagod sa atin? Yung laman natin ang napapagod. Kaya pag dumadating na sa puntong napapagod ka, ang una mong i-check, baka mamaya nasa laman ka nabubuhay. Kasi ang Espiritu ng Diyos, habang ikay naglilingkod, Espiritu mo naglilingkod, ang kaluluwa naglilingkod, hindi siya mapapagod kasi yun talaga yung buhay niya Nakigets po ninyo? Yun talaga yun Hindi pwedeng mapagod yun. Napapagod tayo, mga kapatid. Ang laman ang napapagod. Kaya dito, sinabi ni Saint Paul, napakamangmang na baka kayo? Nagsimula kayo sa Espiritu. Sa Espiritu tayo lahat nagsimula So, okay? Isa-isahin po natin. Ano yung first thing? Sabi dito, nagsimula kayo sa Espiritu. Time will come, mapapagod ka. At sabi ni Saint Paul, saan kayo nagsimula? Sa Espiritu. Di bumalik kayo doon. I-check nyo. Go back to the basic. I-check nyo kung ano yung nagpa-born again sa inyo. I-check nyo yung mga aral na binigay sa inyo. I-check nyo kung paano kayo tinubos, paano kayo tinuruan, paano kayo niligtas ng Lord. See? Yun yung dapat natin maisip natin lagi. Alam nyo po, hindi ko nasabing lahat tayo ay libre sa pagkapagod. Napapagod tayong lahat kasi syempre nasa laman ng buhay pa natin. May mga times dyan, umaalburuto tong laman Pero sabi ni Saint Paul, balik kayo sa simula. You have to go back to the basic. Ano yung basic natin? When you receive the Lord, balikan mo yung mga promises ng ating Panginoon. Balikan mo yung mga ginawa sa iyo ng Diyos. Kaya lang, naging problema na nagpapakasakdal kayo sa laman. Nagpapaperpekto kayo sa laman. Church, tignan niyo po ngayon, mga kapatid. Ang sitwasyon ng ibang mga mananampalataya. Pansinin ninyo, marami kahit naman hindi lang sa atin, may nabasa nga ako niyan sa Facebook. Marami ng mga kabataan daw, nasa church sila, pero nung naging professional na sila, naglayasan daw. Iba-iba yung dahilan. Yung iba naging busy na, yung iba naman, fit to work, not fit to church, di ba? Para bagang, ang tawag dito,
Dahil kami ay may pinag-aralan na yung church na dinadalawa namin, maliit lang, ilipat sila sa mga mega churches, malalaki. Yung comfort na yung hinahanap. Sabi na nagsulat doon na instead sana kayo yung mga tumutulong sa church nyo na nag-support sa inyo, nung nagpalago sa inyo, pero nung time na dumating na kayo na ay mga naging professionals, nakalimutan niyo yung pinasimulan ninyo. See? Now, sa atin naman walang problema yan kasi choice naman nila yun, mga kapatid. At buhay naman nila yon. Kaya lang, dyan nga yung papasok ng bagay na ito. Para bagang paglilingkod sa Lord ay pagpipili mo na kung paano ka magiging comfort. Tandaan nyo kanina sa simula natin sa krus tayo, mga kapatid. Ang paglilingkod sa Lord, hindi ikaw ang pipili kung ano yung dadaanan mo. Pero ngayon, tayo pumipili, di ba? Ang mga Christians ang pumipili ng gusto nilang daanan. Pag yung dadaanan ay medyo malubak, ayoko niyan, Lord. Gusto ko easy lang. Kaya maraming mga Christian, easy go lucky lang eh. Kung ano yung comfort, naalala ko yung isang kabataan, chat mo siya, ba't di ka nagsimba? Na-late po ako ng gising. Tapos sabi niya, doon na lang po ako magsisimba sa hapon, sa isang church. So, anong tawag doon? That's comfort. Diba? Sa trabaho, gawin mong yun, bukas makalawa. May memo ka na, o kaya tanggal ka na. Papagalitan ka na, wala ka pang sahod. Minsan, para bagang maiisip mo, no? May mga bagay sa mundong mas natatakot pa tayong mawala kesa ang kaligtasan o ang ministry na binigay sa atin ng Diyos. Buhay ba kayo? Yan yung katakutan ninyo. Si Lord na nagsabi, huwag kayong matakot, sa kaya lang pumatay nitong laman. Pumatay na yan, ha? Bagkos, doon kayo matakot, sa kaya pumatay niyan, kaya pa kayo tapon sa nagniningas na apoy. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot sa kaya lang mag-alis ng trabaho sa inyo. Matakot kayo sa kayang mag-alis ng buhay sa inyo. Amen? Isang kalabit lang ng Lord, mga kapatid, ubos. Yung lakas mo, saltek lang yan sa Lord. Pag inalaw ng Lord, mawala lakas mo. Diba ako nga, di ko alam kung ano yung sakit na dumapo sa akin eh. May mga pasa ako dito, mga kapatid. Diba kung anong sakit to, baka bukas magpapacheck up. Tapos nararamdaman mo na. Siyempre, umiidad ka na ng 30. 35 ka ngayon, di ba? Iba na ito nararamdaman ko mawawala to eh. Sabi nga nung isang nabasa ko, time will come pag ikay tumatanda na, wala ka na ring appetite na magkaroon ka ng bayat lupa, yung kotse na sinasakyan mo, etc. Mga kapatid. Ang gusto mo na lang, mabuhay ng tahimik at payapa. Wala ka na rin hinahabol, ayaw mo nang kumain ng ganito. Parang nakikita ko yan eh. Marami po akong katrabaho. They are after of this, after of that, after of promotion. Maganda naman yun kasi mga bata pa sila. Pero pag ako tinitingnan ko, kailangan ko ba ito? Sabi ko, hindi na. Siguro kung iloloob ng Lord, gawin niya pa akong Deputy Secretary ng Pilipinas, walang problema sa akin. Tingnan niyo, wala nag-i-amen. Wala talaga ako kakampi rito no? Gawin niya tayong ganito, ganyan, walang problema. Pero sabi ko, hindi naman yan ang focus ko. Ang focus ko naman talaga, church. See? Tama na sumasahod ka ng ganito, okay lang naman din sa akin yon. Isa lang naman yung anak ko, katumbas 3. Wala namang problema sa akin yun. Diba? Ano ba? Ang gusto lang ng Panginoon, through Apostle Paul, nagsimula tayo sa Espiritu. Huwag naman church, dumating tayo sa puntong. Ang paglilingkod natin, imbis na pataas, diba? Pababa, para ka spaghetti, no? Pataas, pababa, pataas, pababa. Hindi ganun ang paglilingkod. Dapat pataas. Paangat ng paangat dapat ang paglilingkod po natin. Hindi yung, minsan nakakalungkot, papasok sa church. Para bagang ang church yung, pagod na pagod pagpupunta rito. Hindi bagang nakakahiya sa Diyos yun? Yung tipong pagpupunta ka, pinapakita mo sa Diyos, para ang church ay kabigatan mo. Grabe, ang traffic, napapagod ako. Isang linggo ko sa trabaho. Di ba? Ay, nako. Di ba nakakahiya yun? Pag umarap ka nga kay Bongbong o kaya dyan na lang kay Along, sa mayor nyo. Pag harap nyo kay mayor, o kaya sa amin kay Mayor Joy, nakapustura ka nun. Nakaayos ka. Hindi ka harap ng basta-basta lang.
Pagkakataon mo yun kasi malalaking tao ito eh. Di ba? Bakit? May mga posisyon ito. Ginagalang mo sila. Lalo pa kaya ang Diyos. Dapat pagpasok natin dito, masigla tayo. Tingnan mo, wala nag-amen. Dapat pagpasok natin dito, mga kapatid, pinakikita natin, Lord, I am excited to worship you. Panginoon, masaya ako, nakarating po ako dito. Daming mga tao ngayon, nag-aagaw buhay. Yung iba, mga kapatid, gumagawa ng masama. Hindi ka ba nagpapasalamat? Nasa kaharian ka ng Diyos. Nagpasimula tayo sa Espiritu, dapat tapusin din natin sa Espiritu. Palaguin natin ang ating paglilingkod. Hindi yung tipong nagde-deteriorate tayo, hindi tipong bubagsak ng pabagsak. Minsan gusto kong ang tanongin tayo personal ano bang ginawa ng Diyos para hindi natin siya unahin? Ano bang ginawa ng Diyos na masama sa atin para hindi natin siya unahin? Wala. Naintindihan niyo po? That's why, hindi lang po ito sa taga-Galasya. Sa atin din po itong message na ito. Nagsimula tayo sa Espiritu. I-check nyo ngayon kung nasaan na kayo sa paglilingkod. Baka mamaya nasa laman na tayo sa paglilingkod. Ayaw ng Lord po yun. Okay? Kuya King, lagay mo sa susunod. Tiniis baga ninyong walang kabuluhan ang lubang maraming mga bagay? Tunay na walang kabuluhan. Si total, nagtitiis din naman tayo Diba? Anong ginamit dito? Have you suffered so many things in vain? If indeed it was in vain, kasama sa paglilingkod ang pagtitiis. Total, nagtitiis naman din na tayo ditiisin mo na hanggang dulo. Kesa naman nagtitiis tayo, mauuwi lang din sa walang kabuluhan. Naintindihan ninyo? Parang nagluto yan Nagluluto ka rin naman, gagastos ka ng gasol, gagastos ka rin. Di sarapan mo na. Kesa pagluto mo, hindi mo rin gusto yung kakainin mo. Sayang effort, sayang yung pagod, sayang yung gasol, sayang yung pagkain. Nagpunta ka na lang din naman sa church, di agahan mo na. Tama? Nag-worship na lang din naman tayo, tumayo ka na lang din naman. Di mag-worship ka na sa Panginoon. Nakukuha ninyo? Parang pumunta ka sa kainan. Nandun ka na nga di ba? Nag-iinarte ka pa. Siyempre, nandun ka sa kainan. Di kumain ka na. Nandun ka na sa church, kaya nga church siya, simbahan, sambahan. Hindi chismisan. Amen? Si total, nagtiis na rin naman tayo Ilang pamasahe ang ginastos ninyo, mga kapatid. Kung kukumputin ko yun, mga kapatid, mula pa sa ugat ng aking mga lahi, sa paglilingkod, di ko na alam, daan-daan libo na siguro ang nagastos ko sa pamasahe pa lang, sa gasolina pa lang. Malaking pera na yon. Tapos sa isang araw, dadating ka sa paghuhukom ng Lord, sabihin sa'yo ng Lord, tapong ka. Di ba parang ang hirap? Kung total, naglilingkod ka, di galingan mo na. Husayan mo na. Total, naglilingkod ka, di bigay mo na yung pinaka-best mo. Ibigay mo na yung pinaka-naayon sa Lord. Alam nyo, yan din talaga mga kapatid ang panlaban sa katamaran Alam nyo panlaban sa katamaran? Kasipagan. Tama? Karunungan. Wisdom ang tawag po dyan Total, nandiyan ka na, di gawin mo na yung best. Hindi yung dipong, nandun ka na, tapos dami mo pang mga arte-arte. Ayaw po ng Panginoon yun. Mauuwi lang sa walang kabuluhan Dapat ganun tayo. May mga Christian ganun May mga kilala akong ganun, pastor, ginawa ko na lang din naman to, di galingan ko na, husayang ko na, total, minsan lang din naman ito gagawin, di galingan na natin, para sa Diyos naman ito Nakaka-encourage yung mga ganung spirito Kasi ako minsan, may ganyan ako ugali, okay na yan. Okay na yan. Kahit sa damit, okay na yan. Okay na yan. Minsan yung barong ko, di ko pinaplansya yun Okay na yan. Hindi sa ayaw mong plansyahin, kundi minsan talagang mauubusan ka na ng time, kakaisip. Wala pala nagpaplansya. Diba? Paalala mo nga, bumili tayo ng kabayo. Hindi mo nakakalimutan yung kabayo See? Total, ginalingan mo na, pinunta mo na, di galingan mo na. Nakukuha ninyo? Nakikita niyo po yung sa gilid na yun. Ayun, yung may umbok na yun. Nakikita niyo po yan. Yung sa kabila. Nakita niyo yan? Kuryente yan
Nung ginagawa po namin yan, yung isang kabataan niyang gumagawa. Nagsawa siya kakatik-tik, kakasinsil. Pinalipat ko dito. Bagay, ako rin gumawa dito dyan. Meron pa yun dyan . Dito, pagod na ako. Kala ko wala lang. Sabi ko ganun, pwede na yan, okay na yan. Hindi na yan kita. Yung pala kitang-kita. Ngayon ko naiisip, sana pala yung isang pagod na lang na yon, isang hirap, tinodo na namin yung pagkabaon. Ngayon, nagre-reflect, nakikita. Na nakukuha ninyo mga kapatid. Yun yung point na simple lang. Kung ginawa mo yan, total, napagod na lang din naman tayo lahat. Nahirapan na tayo lahat. Tapos, hindi pa natin inayos, di sayang. Uulit at uulit ka na naman. O kaya, makikita yung defect. Ganyan sa paglilingkod minsan. Nandun ka na . Oo, napagod ka. Pero nandun talaga yun . Galingan mo pa rin. Naiintindihan ninyo? Nagtiis ka na lang din naman . Di sulitin mo na. Next. 5. Siya na nagbigay nga sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya. See? Ang Panginoon, siya na nagbigay nga sa inyo ng Espiritu. Binigyan tayo ng Panginoon ng Espiritu. And with the Spirit, the Lord is working with us, with His miracles. Tapos, ginagawa niya ba ito sa pamamagitan ng kautusan? No, it's not. Saan to ginagawa? Because we believe, we hear the Word of God. We believe, mga kapatid. We believe in the Word of God. Kaya, lagi tayong makinig, lagi tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon. See, it was a direct warning sa mga taga-Galatia. Talagang direkta to na binanggit ni St. Paul. Bakit? Kitang-kita kasi rito . Ang Galatia nasa Turkey ngayon yan . Isang region niya sa Turkey, mga kapatid. Ang Turkey ngayon, Islam, Muslim country. Pero ang mga nagsimula niyan, dyan sa Isle of Patmos, dyan yan . Magkakatabihan. Lahat yan, puro Christian. Pero dahil hindi nila na-sustain, hindi nila naiayos, napasukan sila, mga kapatid, ng ibang relihiyon. Ngayon, ang sinimulang Middle East na nasaturate nila Pablo nung unang panahon, ngayon nasa Islam country na, mga kapatid. Walang Christian country doon, puro lahat yung Muslim. See, pag hindi mo babantayan ang mga sinimulan mo sa Espiritu, mga kapatid, sa pananampalataya, sa araw magugulat ka, lahat ng yan masasayang lang. Nakuha niyo po? Lahat ng yan masisira lang. Doon sa 7 churches, lahat yun ang gaganda, sinulatan. Pero hindi nila nabantayan. Ang isang lugar doon, nakalimutan ko, naging train station yun. Pero ngayon, magtitingnan mo yung 7 churches, wala na talaga. Sira-sira na. Ito mabigat. Sila nagsimula sa Jerusalem. Pero ang nasaturate niya, Europe, Asia, sa Africa. Ngayon, mga kapatid, walang Christian country dito sa Middle East. Kahit sa Jerusalem, bagamat tinanggap nila ang Catholicism doon, pero siguro may mga born again doon, pero hindi talaga yung pinaka-major major religion. Judaism pa rin. So yung mga nakapaligid, Islam. Pero lahat yun, saturated yun ng salita ng Panginoon, ng Bible. Imagine that. Kung lahat yun na-saturate, di sana ang ganda. Walang awayan, walang gulo. See? Yun yung nagiging problema. Kapag hindi natin nabantayan ang mga bagay na ito, may madidisgrasya pagdating po ng araw. Kaya kayo, ingatan nyo po. Hindi naman sa kung ano, mga kapatid. May mga nauna din sa atin sa paglilingkod. Minsan yun yung bigat na nararamdaman ko. Hindi ko naman sa sinisisi ang kahit sino. Tama yung sabi ng isang pastor na kaibigan ko, sabi ni Pastor Roger, may mga nagtabas na ng damo . May mga nagtabas ng damo, ang gagawin na lang natin, yung dadaanan natin, okay na. Tayuan natin ang mga gusali, tayuan natin ang bahay, tayuan natin. May nagsimula na . Yun yung dapat na sinasabi sa ministry. Huwag nating sayangin ang mga pinagpaguran ng mga apostol, ng mga forefathers natin. Kahit sa church, sa CLM,
Time will come, mawawala kami rito. Yung mga batang yan ang susunod sa atin. Kung hindi pa babalik ang ating Panginoon. 50 years from now, hindi na ako buhay. 20 years, it might be, hindi na ako buhay. See? At least, tawag dito, natabas ang mga damo na pwede niyong lakaran. Kung hanggang saan loloobin ng Lord. I doubt, mga kapatid, kung aabot pang 100 years, Sister Venus, 60 po, di ba? 164 ka. Wala na yatang umiidad ng ganon. Wala na. Panahon lang nila Abraham yun, mga kapatid. See? Ano yung point natin? Sana yung mga pinagpagalan po natin, yung mga sinimulan natin, maituro natin at magpatuloy ang gawain at marami pang mga kaluluwang maligtas po, mga kapatid. Mahalaga po yung bagay na ito. Nakukuha niyo po? Kaya, sabi ni St. Paul, nagawa ng Diyos pamamagitan ng kautusan? No, it's not. Dapat sa pamamagitan ng pakikinig patungkol sa pananampalataya. It was not the law, mga kapatid, na nag-justify sa atin. It was by faith, mga kapatid, na nag-justify sa atin. But with this faith, tatandaan nyo lagi, we have to obey what the Lord is telling to us, what the Lord is saying to us. Kailangan susundin nyo yun. Hindi masama ang batas. Maganda yung kasi salita ng Diyos po yun. Okay? Mahalaga po yun. In fact, ang batas, mga kapatid, sabi ng Bible, yung batas, the law is our schoolmaster to bring us unto Christ. Actually, sa Galatia din yun eh. The law is our schoolmaster. Ang batas, itinuturo tayo niyan, siya yung schoolmaster natin para sa Panginoong Jesucristo. Kaya ganito kahalaga yung pinag-aaralan po natin. Na huwag tayong madaya. Kasi alam niyo po, itong last days na ito, may mga tao at may mga Kristiyano na nag-iisip silang aakyat ng langit sa sarili nilang diskarte. Hindi. Hindi porket mabait ka na Kristiyano, iaakyat ka na ng langit. Hindi. Kailangan mo pa rin mapailalim saan? Sa pakikinig at pananampalataya sa salita ng Diyos. Nakukuha ninyo? Walang magja-justify sa atin. Kaya nga ang last days, usapin to ng patapatan at ng pananampalataya. Amen? Lagi tayong magtitiwala, lagi tayong mananampalataya sa ating Panginoon. Tuloy mo, King. Siguro hanggang 9 tayo. Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos, ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. So the best example Apostle Paul cited was Father Abraham. Si Abraham, mga kapatid, follower yun ng ating Panginoon. But before he became a follower, he first a believer of the Lord, our God. Ano sabi sa kanya? You will see this, time will come. Magiging ganyan karami yung iyong mga anak. Tapos tingnan mo yung bituin, tingnan mo yung dalampasigan, tingnan mo yung dagat. Yung mga buhangin dyan sa dagat. Ganyan karami. May boses na maririnig ka, kakausapin kang ganon. Parang hirap isiping magtiwala eh. May boses na marinig ka rito, si Ace, ikaw lang mag-isa, Ace. Lumabas ka, tumingala ka sa langit. Nakikita mo ba yung bituin? Pag tingala, opo Lord, nakikita ko po. Ang nakikita, umaga ngayon. Nakita ang bituin. Ganyang karami bibigay ko sa iyong anak. Naniniwala ka kaya? Hilo siya. Hindi man ako si Abraham eh. Pero mahirap yun. Kakausapin ka, tapos sabi niya, punta ka sa dagat, sa dalampasigan, kita mo yung buhangin, ganyang karaming anak ibibigay ko sa iyo. Ang hirap isipin ng ganung bagay. Pero ang Diyos, hindi siya sinungaling eh. Ano ang punto doon, mga kapatid? Kahit ang hirap isiping mangyari, yun yung sinasabi ng Bible, paniwalaan mo, panampalatayanan mo. Kasi nga naman sa pananampalataya, ang kalaban mo dyan takot. Ang kalaban mo dyan yung pag-aalinlangan. Mahirap talagang isipin na totoong mangyayari yun. Kaya yun yung in-overcome ni Abraham. Naniniwala ako sa iyo, Lord. Ganyan karami pinangako mong anak, marami. Ganyan karami pinangako mong anak dahil sa buhangin,
naniniwala ako sa iyo. Ano pa yung mabigat na pagsubok? Yung anak mo si Isaac, ialay mo sa akin. At doon pala, magtatanong ka na. Kung ikaw si Abraham, Lord, bakit? Ito yung pagsisimula ng aking lahi, tapos papatayin ko, kukunin ko. Parang may mali yata, Lord. Pero si Abraham, mga kapatid, at early in the morning, sama niya, saddle sila mga kapatid, kasama niya yung donkey yata. Tapos may dalawa siya yata alipin, akyat sila doon sa Moriah. Imagine niyo yun, mga kapatid. Mahirap isipin yun, mahirap paniwalaan yun. Mahirap natanggapin yung ganung bagay. Pero si Abraham nanampalataya sa Diyos. Totoong kinakausap ako ng Lord. Nang itutusok niya na yung punyal, kinausap ulit siya ng Lord. Wag. Napatunayan ko na yung pananampalataya. Imagine that. Kaya ang pinaka-sinight ni Saint Paul dito is si Abraham. Gaya nga ni Abraham na sumasampalataya o sumampalataya sa Diyos. At ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. Church, ito na po yun. Ang pagbilang sa atin sa katuwiran ng ating Panginoong Diyos, tandaan ninyo, hindi yung husay at galing mo, kundi ang pananampalataya mo sa Kanya. Hindi nga yung achievements mo kundi yung pananampalataya mo sa Kanya. Nakukuha niyo po? Lagi kayong magtitiwala. Ito itong crisis natin. Magtiwala kayo sa Diyos, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Manampalataya kayo sa Lord. Nandun ang katuwiran lagi ng ating Panginoon. Ang katuwiran ng Lord ay mabuhay tayo sa pananampalataya. Tuloy, Kuya King. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya mga yaon ay mga anak ni Abraham. So the very connection that we have, brothers and sisters, for us to be able to say that we are sons and daughters of the Lord Jesus Christ is to be connected with Abraham through faith. Saan ba tayo naging connected kay Abraham? Hindi naman natin kalahi si Abraham. Pero bakit tayo tinawag na anak? Kasi yung pananampalataya natin. Doon tayo nag-connect sa Kanya. Because Abraham is a believer of God, tayo rin ay believer ng ating Panginoon. Kaya tayo naging anak din ni Abraham. Nakita niyo yung connection? Nakita niyo po, mga kapatid, hindi sa lahi, hindi sa galing. Bagamat ang Israel, sa lahi yun Nagkaroon sila ng connection sa Lord, sa lahi sila ni Abraham. Pero tayo, hindi tayo Hudyo. Saan tayo naging connected sa Panginoon? Sa pananampalataya. Kaya si Abraham, kung hindi siya nanampalataya sa Lord, tapos din tayo lahat, mga kapatid. He became our example that despite of mga crucial or vital sa kanyang calling to believe in the Lord Jesus Christ, na nangyari po. At the end of the day, he pursue pa rin. The end of the day, nagpatuloy siya at nanampalataya. Doon tayo ngayon umaalign. Kaya nga, example si Abraham, bakit kanya? Kasi mabigat ang nangyari kay Abraham but still believe. So doon nakalagay ngayon yung ating mga pananampalataya. Kahit minsan wala kang nakikita at natatanaw na mga magagandang bagay na dumadating sa buhay mo, ang mahalaga maniwala ka pa rin, manampalataya ka pa rin sa Diyos. Nung naghiwalay si Abraham tsaka si Lot, sabi niya, diyan ka na sa plain of Jordan. Sabi ni Lot, dito ako. Sige, dito ako. Sabi ni Abraham, bundok yung kanyang inakyat. Hindi niya alam kung ano pwede mangyari sa kanya. See? Hindi mo alam pwede ang mangyari sa iyo. 5 years from now, 10 years from now. Nung ganyang edad ko, 19, 20, magulo rin, isipan ko nun. Gusto ko mag-aral, gusto ko makapagtapos. Mga natatapos ko lang nun, pelikula ni FPJ Kung ibigyan ako ng bachelor's degree, siguro masteral ko na yun, mga kapatid. Pelikula ni FPJ. Wala, sabi ko, Lord, ano mangyayari sa buhay ko? Gusto ko magnegosyo. Pero iba pala ang naging plano ng Lord sa akin. Di ba? Gusto niya ako mag-artista. Gusto niya ako magpastor, mga kapatid. So, imagine niyo yun, wala sa hinuha ko yun. Wala sa isipan ko yun. May mga times, bumagsak din ako, mga kapatid. May mga times, napagod ka rin, nahirapan ka rin. But the faith that I had in serving the Lord our God, na may mga pangako siya at hindi niya ako pababayaan. Sige lang, tuloy lang ang buhay. May ups and downs, sige lang.
tuloy lang, I believe in His Word. Kaya doon tayo naka-align. Kayo, lalo kayong mga kabataan, di ko alam ano magiging istorya ng buhay nyo. 5 taon mula ngayon, mga professionals na marami sa inyo, nanampalataya kayo sa Diyos. Mga kapatid, huwag niyong gagayahin yung mga naging professional, mga kapatid, nagsilayas ang iniwan yung church. Huwag. Magpagamit kayo sa Panginoon. 8. Sapagkat pinakita na ng kautusan na aring ganap ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan tayo inaring ganap ng Lord? Saan tayo naging tayong anak ng Diyos? Dahil tayo ng palataya. Ay pinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa. So, sabi ko sa inyo kanina, ito yung connection natin sa ating Panginoon. And sanahin tayo matapos. Kaya't, ang mga pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya. Ganun lang ang labanan dito, mga kapatid. Lahat ng bagay na meron tayo ngayon, pananampalataya lang po yan. Talagang yan ang nilaban natin. Ito lang church, alam niyo istorya nito, mga kapatid, di ba? Ang pera lang natin, hindi ko matandaan kung 180,000 o 80,000. Hindi ko na matandaan eh. Kano ba pera natin nun? 80,000? 80? 80 o 180? Nakatabi tayo. Pero magtatayo tayo ng ganito. Malinaw lang sa akin message ng Lord. Tuloy mo lang, lalabas yung pera. So, tinuloy natin. Hinipo ng Lord, daming mga hinipo. May nagbigay ng 2,000, 3,000, 3,500, 1,500, 500. May nagbigay pa ng simento. May nagbigay din naman ng problema kasama yun, mga kapatid. Mga 3,500 na problema binigay din sa akin. Marami. Naantok na ba kayo? May mga tsura ninyo, mga hilatsa ng mukha ninyo. Parang kakaiba eh. Hindi ko alam kung nakikipag-away yung tsura nyo sa gutom. Ano nangyari? Sige lang, tuloy lang. Isang araw, mga kapatid. Sino makakaisip? Naka-tiles ka, naka-aircon ka. Imagine ninyo, dalawa lang kaming mayaman ni Brother Toto dito. Kinuha na siya. Ako na lang. Kaya magpakayaman na kayo. Imagine ninyo, saka makakakita. Alam nyo po, yun ang gusto natin sa church. Isa sa mga gusto ko, mga kapatid, yung mga Kristiyano na sinimulan mo yung nandun ka sa down times, pero hindi ka umalis, hindi ka lumayas. Nakita mo yung paglago, nakita yung pag-angat. Yan yung pinakamasarap na karanasan. Naintindihan niyo po? Hindi yung nasa down times, layas. Tapos nung umangat, balik. Dahil iba sa pride, ayaw nang bumalik. Pero ang ganda nun, nasusubaybayan mo eh. Kasama ako sa hirap dyan. Kasama ako sa paglago dyan. At ngayon, ang Panginoon, kita nyo naman, mga kapatid, pinalalago tayo. Ako naniniwala, nanampalataya ako, hindi lang tayo ganito. Papalaguin tayo ng Lord. May mga gagamitin dito. Niniwala ako may mga magpapastor dito, mga kapatid. Sa North Korea ko kayo lalagay. Niniwala ako may mga magpapagamit dito sa Panginoon. See? Basta magtiwala lang kayo, manampalataya kayo. May mga paglalagyan kayong maganda sa Diyos. Amen. Malay mo si Karen. Diba? Okay ka lang na. So, okay lang si Karen, tayo na tayo, mga kapatid. Okay? Alakpakan natin si Lord, mga kapatid. Mag-pray po tayo, mga kapatid. Lord, pinupuri ka po namin sa gabing to, Panginoon. Marami pong salamat sa mensahe na napakinggan namin, Lord, at sa pagtutuwid na ito sa amin, Lord. And Lord, pray ko po, Lord, na ingatan niyo po kami sa pag-uwi, Panginoon, and sa mga plano namin sa buhay, sa future, Lord. And i-guide niyo po kami towards sa will mo, Lord, and sana wag po kami maligaw, Lord. And lagi niyo po kaming paluin, Lord, kapag nagkakaroon kami ng pagkakamali, Lord. And humingi po kami ng tawad, Lord, sa mga nagagawa namin mga kasalanan, Panginoon.
At ingatan niyo po kami sa sa iyo po ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen.